6 na taon, Enzo. 6 na taon akong nagbulag-bulagan sa lahat ng pagkukulang mo dahil mahal kita. Pero ngayong gabi, sa mismong anibersaryo natin, ang ireregalo mo pala sa akin ay ang babaeng sisira sa lahat ng binuo ko. Ang tinig ni Mara ay bahagyan nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding poot na unti-unting lumalamon sa kanyang dibdib. Sa gitna ng malawak at marangyang sala ng mansyon ng mga Villanueva sa Vigan, nakatayo siya sa harap ng kanyang asawa. Sa tabi ni Enzo, naroon ang isang babaeng mas bata, mas mapangahas ang tingin, at may hawak na tila isang tropeo, si Bianca. Ang mga bisitang naroon para sa kanilang ika-6 na anibersaryo ng kasal ay biglang natahimik. Ang kalansing ng mga basong kristal at ang banayad na tugtog ng biolin ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Lahat ng mata ay nakatuon kay Mara, ang arkitektong laging nasa likod ng mga tagumpay ni Enzo, ang manugang na tila anino lamang sa loob ng pamamahay na ito. Huwag mo nang palakihin ang gulo, Mara. Malamig na sagot ni Enzo. Wala man lang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip, inakbayan niya si Bianca ng mas mahigpit. Buntis si Bianca, at bilang isang Villanueva, tungkulin kong panagutan ang magiging tagapagmana ng pamilyang ito. Isang bagay na hindi mo naibigay sa akin sa loob ng 6 na taon. Ang bawat salita ni Enzo ay tila mga punyal na bumaon sa puso ni Mara. Ang tagapagmana na binabanggit nito ay ang siyang dahilan kung bakit tila naging kasalanan ni Mara ang hindi pagkakaroon ng anak kayong siya. Ang gabi-gabing nagpupuyat para tapusin ang mga disenyo ng kumpanya ni Enzo upang hindi ito tuluyang bumagsak. Tagapagmana mahinang ulit ni Mara kasabay ng isang mapait na tawa. Enzo, isinalba ko ang kumpanya mo mula sa pagkalugi. Ginamit ko ang lahat ng perang iniwan sa akin ni Papa para lang hindi kayo mapalaya sa mansyong ito. At ngayon, sasabihin mo sa akin na hindi ako sapat dahil lang hindi ako nabuntis. Enough. Ang boses ni Doña Celia, ang ina ni Enzo, ay umalingaw-ngaw mula sa itaas ng hagdanan. Bumaba ang matanda ng may nakakatakot na awtoridad ang kanyang marang. Yang terno ay tila nagpapahiwatig ng kanyang kapangyarihan. Ang pera ay mababawi, Mara. Pero ang danggal ng mga Villanueva ay nakasalalay sa dugo. At ang dugong dala ni Bianca ang kailangan ng pamilyang ito, hindi ang mga drawing mo o ang ambisyon mong maging sikat na arkitekto. Lumapit ang matanda kay Mara. Ang mga mata nito ay puno ng panghahamak. Masyado kang naging abala sa paghahanap ng sarili mong pangalan. Nakalimutan mo na ang tanging silbi ng isang asawa ay ang pagsilbihan ng kanyang asawa at bigyan siya ng anak. You are too ambitious, Mara. And in this family, that is a disgrace. Ramdam ni Mara ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang isumbat ang lahat. Gusto niyang ilabas ang kontrata mula sa National Architecture Awards na nasa kanyang bag. Ang balitang gagawin siyang creative director ng pinakamalaking firm sa bansa. Iyon sana ang sorpresang ibibigay niya kay Enzo ngayong gabi. Pero sa harap ng kanyang biyena, alat ng asawang kinalimutan ng lahat ng kanyang sakripisyo, naramdaman niya ang matinding pagod. So ito na yon? Tanong ni Mara habang nakatingin ng diretsyo kay Enzo. Matapos kitang buhatin ng 6 na taon, itatapon mo na lang ako dahil may nahanap kang mas kapaki-pakinabang. Ngumisi si Bianca, isang nising puno ng tagumpay. Hindi ka naman talaga itinapon, Mara. Pinalitan ka lang na mas karapat-dapat. Tanggapin mo na lang ang katotohanan, you're just a failed wife. Hindi na nakapagtimpi si Mara. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Bianca. Ang tunog niyon ay tila isang pagsabog sa loob ng tahimik na silid. Napasinghap ang lahat. Mabilis na humarang si Enzo at itinulak si Mara palayo. Wala kang karapatang saktan siya, sigaw ni Enzo. Umalis ka na, Mara. Ayoko nang makita ang mukha mo rito. Ang lahat ng ibinigay mo sa kumpanya, ituring mo na lang yung bayad sa 6 na taon na pinatira ka namin sa marangyang buhay. Wala kaming utang sa'yo. Walang utang? Gulat na tanong ni Mara. Enzo, ang pirma ko ang nasa bawat loan ng kumpanya niyo
Ang pangalan ko ang nakataya sa bawat proyektong tinapos nyo. Huwag kang mag-alala, Mara, sabat ni Doña Celia habang hudyat sa mga katulong na ilabas ang mga gamit. Siguradong makakahanap ka ng matitirhan sa maliit at maduming hisid ng tatay mo sa labas ng bayan. Doon ka nararapat, doon sa putikan kung saan ka nanggaling. Sa isang hudyat ni Doña Celia ang mga maleta ni Mara na tila kanina pa nakahanda ay inihagis ng mga tauhan sa labas ng malaking pinto ng mansyon. Kasabay nito ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan, tila nakikiramay ang langit sa hagulgol na pilit pinipigilan ni Mara. Tumayaw si Mara sa tapat ng pintuan basa at nang inginig sa lamig habang pinapanood ang kanyang asawa na inaalalayan ang kanyang bagong babae patungo sa hapagkainan. Hindi man lang siya nilingon ni Enzo. Ang pintuan ay dahan-dahang isinara sa kanyang harapan. Ang tunog ng trangka ay tila huling hatol sa kanyang 6 na taong paghihirap. Napaupo si Mara sa basang semento yakap-yakap. Ang kanyang bag kung saan naroon ang gusot na kontrata ng kanyang tagumpay. Ang tagumpay na wala na palang halaga dahil ang taong pinag-alayan niya nito ay siya ring pumatay sa kanyang pagkatao. Ngunit sa gitna ng dilim at lamig, naramdaman ni Mara ang isang bagay sa loob ng kanyang bulsa. Isang lumang susi na may nakasabit na maliit na kahoy na ukit ang huling iniwan ng kanyang ama bago ito pumanaw. Naalala niya ang mga huling salita nito. Mara anak, kapag dumating ang araw na tila wala nang natira sa'yo, balikan mo ang mga guhit ko. Doon mo malalaman na hindi ka kailanman magiging talunan. Pinahid ni Mara ang kanyang luha kasabay ng ulan. Tumayo siya at binuhat ang kanyang maleta. Tumingala siya sa mansyong dati niyang itinuring na tahanan, ang mansyong siya mismo ang nagdisenyo ng bawat sulok para maging matatag, ngunit na yon ay naging piitan ng kanyang dignidad. Akala niyo ba ay natapos niyo na ako? Bulong niya sa hangin. Enzo, Doña Celia, hindi niyo alam kung ano ang itinapon niyo ngayong gabi. Ang arhitektong gumawa ng pundasyon ng buhay niyo, siya ring gigiba sa inyo. Habang naglalakad palayo sa ilalim ng ulan, hindi alam ni Mara na sa loob ng kanyang bag, ang mga dokumentong kinuha niya mula sa hisid ng kanyang ama ay naglalaman ng isang lihim na hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman ng mga Villanueva. Isang katotohanang magpapabagsak sa kanila sa kanilang mga tuhod. Nang marating niya ang lumang hisid ng kanyang ama sa gilid ng kalsad, nakita niya ang isang itim na sasakyang naghihintay. Isang lalaking may hawak na payong ang lumabas si Rafael. Ang lalaking matagal nang naghihintay sa pagkakataong ito. Mara, tawag ni Rafael, ang boses ay puno ng pag-aalala pero may halong katiyakan. Huli na ba ako? Tumingin si Mara sa lalaki pagkatapos ay sa susi sa kanyang kamay. Hindi, Rafael. Nayon pa lang nagsisimula ang lahat. Ang loob ng sasakyan ni Rafael ay nababalot ng amoy ng mamahaling leather at sariwang kape, isang malaking kontras sa malansang amoy ng ulan at putik na nakadikit sa balat ni Mara. Nanatiling tahimik si Mara habang nakatingin sa labas ng bintan, pinapanood ang mga pamilyar na kalsada ng vegan na tila nagbabago sa kanyang paningin. Ang bawat kanto ay may alaala ng 6 na taon niyang pagsisilbi sa mga Villanueva, mga taon na ngayon ay wala ng silbi. Dadalhin kita sa Hotel Mara. Doon ka muna magpalipas ng gabi. Basag ni Rafael sa katahimikan. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng respeto malayo sa matatalas na salita ni Enzo. Umiling si Mara. Salamat, Rafael. Pero dalhin mo ako sa lumang hisid ni Papa. Doon ako nararapat. Pero Mara, luma na ang gusaling yon. Walang maayos na gamit doon. Pag-aalala ng lalaki. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Mara. Mas gusto ko pang matulog sa gitna ng mga lumang kahoy at alikabok kaysa sa mansyong puno ng mga ahas. Doon, kahit papaano, ramdam ko ang proteksyon ni Papa. Hindi na nakipagtalo si Rafael. Alam niyang sa likod ng malambot na mukha ni Mara ay isang bakal na determinasyon.
Pagdating sa Kisid, isang lumang bahay na bato na ginawang talye ng mga antigong kasangkapan tinulungan ni Rafael Simara na ipasok ang kanyang mga gamit. Salamat, Rafael. Hindi ko alam kung bakit ka narito ngayong gabi pero laking pasasalamat ko. Wika ni Mara, habang inilalagay ang kanyang maleta sa isang tabi. Tumingin si Rafael ng diretso sa kanyang mga mata. Naroon ako dahil alam kong magaganap ito, Mara. Matagal ko nang naririnig ang mga balita sa kumpanya. Hindi deserve ng isang arkitektong tulad mo ang matrap sa isang pamilya yang hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Sige na, magpahinga ka na. Babalik ako bukas ng umaga. Nang makaalis si Rafael, naiwan si Mara sa gitna ng katahimikan ng gabi. Sinindihan niya ang isang lumang lampara. Ang liwanag nito ay nagbigay ng mga anino sa mga nakasalansang nakahoy na nara at kamagong. Lumapit siya sa lamesa ng kanyang ama kung saan naroon ang mga lumang blueprint. Ngunit may napansin siyang kakaiba. Ang mga gamit sa ibabaw ng lamesa ay hindi sa ayos na naalala niya. May mga drawer na bahagyang nakabukas. Tila may naghanap ng kung ano rito kamakailan. Bakit may papasok dito? Wala namang halaga ang mga gamit dito kundi para sa akin, bulong niya sa sarili. Kinabukasan, maagang nagising si Mara sa tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng hisid. Sa pag-aakala niyang si Rafael ito, binuksan niya ang pinto, ngunit ang bumadya sa kanya ay ang mapang-uyam na mukha ni Enzo. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Mara. Tumasok si Enzo nang walang paalam, tinitingnan ang paligid ng may halong pandidire. Ang dumi naman dito, Mara. Bagay na bagay sa'yo. Anyway, naparito ako dahil may nakalimutan kang pirmahan kagabi. Inilapag ni Enzo ang isang folder sa lamesa. Ito ay waiver. Pinapatunayan nito na ang lahat ng perang ipinahiram mo sa kumpanya ay itinuturing na donasyon o gift. At kailangan mo ring isurrender ang kahit anong share na nakapangalan sa'yo. Natawa si Mara, isang tawang puno ng kawalang paniwala. Gift, Enzo, halos 5 milyong piso ang kinuha ko sa savings ko para lang hindi ma-foreclose ang property nyo. At na yon, gusto mong ituring ko yung regalo? Consider it as payment for your board and lodging for 6 years, Mara, sagot ni Enzo habang nag-ayos ng kanyang mamahaling relos. Hindi mura ang tumira sa mansyon ng mga Villanueva. At isa pa, kailangan ko ang perang yan para sa kinabukasan ng anak namin ni Bianca. Ayokong lumaki siyang may utang ang pamilya namin sa isang tulad mo. Sa isang tulad ko, ang babaeng bumuhay sa inyo. Lumapit si Mara kay Enzo. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Hindi ko pipirmahan yan. Kukunin ko ang bawat sentimong kinuha niyo sa akin. Idedemanda ko kayo. Lalong lumapad ang ngisi ni Enzo. Sige, subukan mo. Wala kang hawak na dokumento, Mara. Lahat ng pinirmahan mo noon ay pabor sa kumpanya. You were too blinded by love to notice the fine print. You're nothing but a failed investment. Eksaktong pagkatapos sabihin yon ni Enzo, bumaba si Bianca mula sa sasakyan at pumasok din sa loob. Nakasuot siya ng isang manipis na sutlang, damit hawak ang isang branded na bag. Oh, Enzo babe, let's go. Masyadong maalikabok dito, baka mapano ang baby natin, maarting wika ni Bianca. Tumingin siya kay Mara mula ulo hanggang paa. Kawawa ka naman, Mara. Akala mo siguro ikaw ang bida sa teleserye, pero sa totoong buhay, ang mga basurang tulad mo pinalitan na ng gold. Gold? Sagot ni Mara habang nakatingin kay Bianca. Bianca, ang ginto ay kumikinang, pero hindi lahat ay totoo. Mag-ingat ka baka ang baby na sinasabi mo ang maging mitsa ng pagbagsak mo. Saglit na nanigas si Bianca sa sinabi ni Mara, ngunit agad ding bumalik ang kanyang kamalditahan. Whatever! Halika na, Enzo! Hayaan na natin ang pulubing to rito. Nang makaalis ang dalawa, naiwan si Mara na nanginginig sa galit. Ngunit sa halip na umiyak, huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa folder na iniwan ni Enzo. Hindi niya ito pinirmahan sa halip, ay itinapon niya ito sa basurahan. Pinalikan niya ang mga gamit ng kanyang ama. May isang maliit na cabinet sa sulok na hindi napansin ni na Enzo.
Gamit ang susing, hawak niya kagabi, binuksan niya ito. Sa loob ay walang ginto o pera, kundi isang tumpok na mga lumang resibo, mga deed of assignment at mga sulat kamay na nota ng kanyang ama. Habang binabasa ang isa sa mga dokumento, nanlaki ang mga mata ni Mara. Hindi ito blueprint ng bahay. Ito ay listahan ng mga utang ng Villanueva Construction sa iba't ibang maliliit na supplier at bangko na unti-unting binili ng isang undisclosed holding company. At ang pangalan ng holding company, Mara Villa Restorations. Papa? Bulong ni Mara habang tumutulo ang luha. Naintindihan na niya. Ang kanyang ama na noon ay palaging minamaliit ni Doña Celia bilang isang hamak na karpintero ay unti-unting binibili ang buhay ng mga Villanueva para sa kanya. Ang hisid na ito ay hindi lang taler, ito ang command center ng isang planong matagal nang inihanda ng kanyang ama para protektahan siya. Biglang may narinig siyang kaluskos sa likod ng hisid. Mabilis niyang itinago ang mga papel. "Sino yan?" sigaw niya. Walang sumagot, ngunit nakita niya ang isang anino na mabilis na tumakas palayo. May ibang naghahanap sa mga dokumentong ito. At alam ni Mara kapag nalaman ni na Enzo kung ano ang hawak niya, hindi lang ang kanyang dignidad ang nasa panganib, kundi pati na ang kanyang buhay. "Gusto niya ng gyera?" sabi ni Mara sa sarili habang yakap ang mga dokumento. "Ibibigay ko sa inyo ang gyera, ang hindi niya makakalimutan." Hindi nakatulog ng maayos si Mara matapos ang pagbisita ni Enzo at ang misteryo aninong nakita niya. Sa bawat kaluskos ng hangin, tumatama sa mga lumang kahoy ng sisid, tila may bumubulong sa kanya na hindi pa siya ligtas. Hawak pa rin niya ang mga dokumentong natagpuan sa lihim na cabinet, mga papel na tila naging tanging sandigan niya sa mundong biglang tumalikod sa kanya. Maaga pa lang ay naroon na si Rafael. Hindi lang kape ang dala niya, kundi isang matandang lalaki na nakasuot ng formal na barong bitbit ang isang makapal na attaché case. "Mara, may gusto kang makilala," bungad ni Rafael. "Siya si Ate Castillo. Matalik na kaibigan at abogado ng iyong ama sa loob ng 3 dekada." Agad na tumayo si Mara at nagmano sa matanda. "Ate Castillo, nabanggit po kayo ni Papa sa akin noon, pero akala ko po ay matagal na kayong nag-retire sa probinsya." Numiti ng tipid ang abogado at naupo sa isang lumang silya. "Nag-retire ako sa publiko, Mara, pero may huling habilin ng iyong ama na kailangan kong tuparin kapag dumating ang araw na wala ka ng matakbuhan." At tila dumating na nga ang araw na yon. Ipinatong ni Ate Castillo ang attaché case sa lamesa at binuksan ito. Inilabas niya ang mga orihinal na titulo, mga kasunduan sa pautang at isang makapal na ledger. "Mara, alam nating lahat na ang iyong ama ay isang tanyag na restorer ng mga lumang bahay. Pero hindi lang kahoy at bato ang ni-restore niya. Ni-restore niya rin ang iyong kinabukasan bago pa man ito sirain ng mga Villanueva," panimula ng abogado. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" tanong ni Mara habang mabilis na tumitibok ang kanyang puso. 6 na taon kang naging asawa ni Enzo. 6 na taon kang nagtrabaho ng libre para sa kanila. Ang akala ni Doña Celia, ikaw ay isang hamak na arkitektong walang pera. Pero lingid sa kaalaman nila, ang iyong ama ang siyang silent investor na bumibili sa bawat utang na hindi na mabayaran ng Villanueva Construction. Inilahad ni Ate Castillo ang isang dokumento. Ang Mara Villa Restorations ay hindi lang isang pangalan. Ito ay isang holding company na pagmamay-ari mo, Mara. Sa kasalukuyan, hawak mo ang 60% ng lahat ng utang ng pamilya Villanueva. Ang kanilang kumpanya, ang kanilang mga kagamitan, at pati na ang mismong mansyon na tinitirhan nila ngayon, lahat yan ay nakamortgage sa'yo. Nanigas si Mara sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng pagod niya, ang bawat sentimong ibinigay niya noon ay tila baryalang palapala kumpara sa kapangyarihang iniwan ng kanyang ama. "Bakit hindi po ito sinabi ni Papa sa akin noong buhay pa siya?" mahinang tanong ni Mara. "Dahil gusto niyang makita kung hanggang saan ang pagmamahal mo sa asawa mo.
Pero alam niya ang ugali ng mga Villanueva. Sabi niya sa akin, abogado, kapag itinapon nila ang anak ko na parang basura, siguraduhin mong sa basurahan din sila pupulutin. Binigyan kanya ng sandata, Mara. Pero ikaw ang magpapasya kung kailan mo ito gagamitin. Kinuha ni Mara ang ledger. Binasa niya ang mga petsa. Bawat taon na minaltrato siya ni Doña Celia, bawat gabi na hindi umuuwi si Enzo, ay tila may katapat na utang na binibili ang kanyang ama. Hindi lang ito basta pera. Ito ay isang silent war na matagal nang napanalunan ng kanyang ama para sa kanya. Ibig sabihin po ba nito, maaari ko silang palayasin sa mansyon? Tanong ni Mara. Sa isang kumpas mo lang, Mara, sagot ni Ate Castillo. Maari mong i-foreclose ang lahat ng ari-arian nila dahil mahigit 3 buwan na silang hindi nagbabayad ng interes sa holding company mo. Sila ay nakatira sa isang bahay na technical na sayo na. Napatingin si Mara kay Rafael na tahimik lang na nakikinig sa isang tabi. Nuumiti si Rafael isang niting, tila nagsasabing oras na para lumaban. Pero may isang problema, dagdag ni Ate Castillo. Kailangan nating mahanap ang orihinal na Master Deed of Assignment na pirmado ng ama ni Enzo bago ito pumanaw. Iyon ang huling piraso ng puzzle para maging legal ang lahat ng foreclosure. At ayon sa records, itinago yon ng iyong ama rito sa Hiksid. Naalala ni Mara ang aninong nakita niya kagabi. Kaya pala may naghahanap dito kagabi. Alam nila ang tungkol sa dokumentong ito? Matalino si Doña Celia, wika ni Rafael. Maaring may hinala na siya. Mara, hindi ka na pwedeng manatili rito ng mag-isa, mapanganib na. Huminga ng malalim si Mara. Tumingin siya sa paligid ng lumang hisid sa mga amoy ng kahoy na tila yakap ng kanyang ama. Dito lang ako, Rafael. Dito ako protektado ni Papa. Pero mula ngayon hindi na ako ang Mara na kilala nila. Hindi na ako ang asawang pwedeng saktan at itapon. Kinuha ni Mara ang kanyang cellphone. Nakita niya ang isang post sa social media ni Bianca, isang larawan ng isang marang, yang dinner kasama si Enzo at Doña Celia na may caption na, "Celebrating our new beginning. The trash is out and the gold is here to stay." Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Mara. Gold. Hindi niyo alam na ang lupang kinatatayuan niyo ay sa akin na. Tumingin siya kay Ate Castillo. Abogado, ihanda niyo ang lahat ng papeles, pero wag muna nating ilabas ang lahat. Gusto kong panuurin silang magdiwang. Gusto kong makita kung hanggang saan ang itatagal ng kanilang kayabangan bago ko hiilahin ang alpombra sa ilalim ng kanilang mga paa. Ano ang plano mo, Mara? Tanong ni Rafael. Bukas ang deadline ng renewal ng business permit ng kumpanya nila, di ba? At kailangan nila ng clearance of indebtedness para ma-renew yon. Wika ni Mara habang hinahawakan ng selyo ng kanyang ama. Ako ang mabibipay sa kanila ng sagot na hindi nila inaasahan. Tumingala si Mara ang kanyang mga mata, ay wala nang bahas ng luha, kundi isang matigas na determinasyon. You're not just an architect anymore, Papa. I am now your masterpiece of justice. Ngunit sa labas ng hisid isang itim na sasakyan ang dahan-dahang umandar palayo. Sa loob nito si Bianca ay seryosong nakikipag-usap sa telepon. Hindi na hanap ng tauhan natin ang papel. Mukhang kailangan na nating gumamit ng ibang paraan para makuha ang hisid na yan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, nagising si Mara na walang mabigat na dagan sa kanyang dibdib. Wala na ang kaba kung sapat ba ang timpla ng kape para kay Doña Celia o kung plansado ba ng maayos ang barong ni Enzo. Ang tanging bumungad sa kanya ay ang sikat ng araw na tumatagos sa mga siwang ng bintana ng hisid at ang amoy ng sariwang tabla. Habang natitimpla siya ng sariling kape, dumating si Rafael. Hindi ito formal na tulad kagabi. Nakasuot siya ng cargo pants at t-shirt handa sa trabaho. Good morning, architect! Bati ni Rafael nang may kasamang ningiti. Nagluto si nanay ng longganisang vegan at sinangag. Sabi niya kailangan ng isang matapang na babae ang sapat na lakas. Natawa ng bahagya si Mara.
Salamat, Rafael. Pakisabi kay nanay hinding-hindi ko tatanggihan ang luto niya. Habang kumakain sila sa isang maliit na lamesang kahoy, tiningnan ni Rafael ang mga blueprint na nakalatag. Mara, may bago akong project sa kabilang bayan, isang boutique hotel na gustong panatilihin ang Spanish colonial vibe. Wala akong ibang maisip na pwedeng mag-design nito kundi ikaw. It's a legitimate contract professional rate. Ano sa tingin mo? Huminto si Mara sa pagkain. Tiningnan niya si Rafael, nakikita ang katapatan sa mga mata nito. Alam niyang hindi lang ito trabaho. Ito ay paraan ni Rafael para tulungan siyang makatayo muli nang hindi nawawala ang kanyang dignidad. Bakit mo ginagawa ito, Rafael? Marami namang ibang arkitekto riyan, tanong ni Mara. Dahil matagal na kitang pinapanood, Mara. Hindi lang bilang asawa ni Enzo, kundi bilang ang arkitektong laging nagpaparaya sa sarili niyang pangarap para sa iba. You were always a diamond being treated like a common stone. Oras na para ikaw naman ang kuminang, seryosong sagot ng lalaki. Saglit na namayani ang katahimikan. Para kay Mara, ang mga salitang iyon ay mas mahalaga pa sa kahit anong yaman. Sa loob ng 6 na taon, ang narinig lang niya ay, hindi ka sapat. Utang mo sa amin ang buhay mo. At ambisyosa ka. Pero rito, sa harap ni Rafael, nararamdaman niyang sapat siya. Ngunit ang katahimikang iyon ay binasag ng pagtunog ng kanyang cellphone. Isang pamilyar na numero. Isang numerong ayaw na niyang makita. Si Enzo. Huwag mong sagutin kung hindi mo kaya, paalaala ni Rafael. Huminga ng malalim si Mara at sinagot ang tawag. Inilagay niya ito sa speakerphone. Mara, sa wakas sumagot ka rin. Ang boses ni Enzo ay hindi na malamig tulad kagabi. May halong pagmamadali at pilit na paglalambing. Nasaan ka ba? Pumunta ako sa Shisid kaninang madaling araw pero sarado ang pinto. Anong kailangan mo, Enzo? Diretso at walang emosyong tanong ni Mara. Look, Mara. Tungkol sa nangyari kagabi, alam mo naman na mainit lang ang ulo ni Mama. Ang Bianca? Well, she's just hormonal. Lag-usap kami ni Mama. Kahit nahiwalay na tayo, pamilya pa rin ang turing namin sa'yo. Napakuyom ng palad si Mara. Pamilya ang pamilya ba ay nagtatapon ng gamit sa ulan? Ang pamilya ba ay nagpapahiya sa harap ng maraming tao? Let's set that aside first, Mara. May mas importanteng bagay. Pag-iiba ni Enzo ng usapan. Kailangan ng kumpanya ang titulo ng hisid ni Papa mo. Gagamitin lang namin collateral para sa isang bridge loan. Malaki ang problema sa cash flow ng Ocean View Project at kailangan namin ng mabilis na pondo. Sabi ni Mama, utang na loob mo sa amin ang 6 na taong pananatili mo rito, kaya ito na ang pagkakataon mo makabawi. Napatingin si Mara kay Rafael na napaling na lang sa narinig. Ang kapal ng mukha ni Enzo ay tila wala ng hangganan. Utang na loob, mahinahong ulit ni Mara, pero ang bawat salita ay may talim. Enzo, baka nakakalimutan mo, ang hisid na ito ay iniwan ni Papa para sa akin. Wala itong kinalaman sa inyo? At tungkol sa utang na loob, sa tingin ko, matagal ko na yung nabayaran ng isuko ko ang career ko para maging ghostwriter ng mga designs mo. Mara, huwag kang maging madamot kapag bumagsak ang kumpanya, damay ang lahat. Isipin mo yung mga empleyado? Sigaw ni Enzo na bumalik na sa dating agresibong tono. Pumunta ka rito sa opisina ngayon din. Dalhin mo ang titulo. Kung hindi, kukunin namin yan sa ayaw at sa gusto mo. Tandaan mo ang lupa kung saan nakatayo ang sisid mo ay bahagi ng lumang asyenda ng mga Villanueva. Talaga, Enzo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Mara. Sige, magkita tayo. Pero hindi ako ang pupunta sa opisina mo. Kayo ang pupunta rito bukas ng umaga. Isama mo si Doña Celia at ang abogado nyo. Doon natin pag-uusapan kung sino ba talaga ang may utang sa kanino. Good. Alam ko namang hindi mo kami matitiis, kampanteng sabi ni Enzo bago ibaba ang telepo. Ibinaba ni Mara ang cellphone at tumingin kay Rafael.
Narinig mo yon? Gagamitin pa nila ang mga empleyado para i-guilt trip ako? Ano plano mo bukas, Mara? Ipapalabas mo na ba ang mga dokumento ni Ate Castillo? Tanong ni Rafael. Hindi pa lahat. Sagot ni Mara, habang tinitingnan ng lumang selyo ng kanyang ama. Gusto ko silang bigyan ng isang leksyon tungkol sa tunay na kahulugan ng utang. Akala nila ang titulo ng hisid na ito ang magliligtas sa kanila. Hindi nila alam ang hisid na ito ang magiging mitsa ng kanilang pagluhod. Tumayo si Mara at lumapit sa cabinet kung saan nakatago ang listahan ng mga utang ng mga Villanueva. Rafael, kailangan ko ng tulong mo. Gusto kong malaman kung sino ang mga suppliers na hindro pa nila nababayaran sa Ocean View Project. Lahat sila tatawagan natin. Magkakaroon tayo ng isang maliit na pagtitipon bukas ng umaga. Sa labas muling nagdilim ang langit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na natatakot si Mara sa ulan. Alam niyang ang bawat patak nito ay huhugas sa dumi ng nakaraan at ang bawat kulog ay magiging hudyat ng kanyang pagbawi. Habang sa mansyon ng mga Villanueva, nagbubukas ng mamahaling wine si Doña Celia. Sigurado akong bibigay ang babaeng yon, Enzo. Masyado siyang malambot. Bukas mapapasa atin na ang sisid at ang lupang yon at tuloy ang kontrata natin sa mga investors ni Bianca. Hindi nila alam ang malambot na Mara na kilala nila ay matagal na ring inanod ng ulan kagabi. Ang loob ng Banco de Vigan ay kasing lamig ng simoy ng hangin sa madaling araw. Ngunit para kay Doña Celia, hindi sapat ang aircon para pawiin ang butil-butil na pawis sa kanyang noo. Nakaupo siya sa loob ng opisina ng manager, suot ang kanyang pinakamahal na pearl at sa terno pilit na pinananatili ang anyo ng isang makapangyarihang matrona. Sa tabi niya ay si Enzo, na panandaling tinitingnan ang kanyang mamahaling relos halatang hindi mapakali. Mr. Tan, matagal na kaming kliyente ng bangkong ito. Wika ni Doña Celia, ang boses ay puno ng otoridad na pilit ibinabalik. Ang pamilya Villanueva ang nagtayo ng pundasyon ng ekonomiya sa bayang ito. Ang hinihingi naming loan expansion ay para sa Ocean View Project, isang proyektong magbibigay ng danggal sa ating probinsya. Ang bank manager, si Mr. Tan, ay malalim na huminga habang tinitingnan ang mga dokumento sa kanyang harap. Doña Celia, nirerespeto ko po ang inyong pamilya. Pero ang utang ng Villanueva Construction ay lumagpas na sa limit. Bukod pa ron, may isang holding company na bumili sa inyong mga past due loans mula sa ibang bank. Sila na ngayon ang major creditor nyo. Sino ang holding company na yan? Inis na tanong ni Enzo. Bibilhin namin ang utang na yan pabalik. Sabihin mo lang kung magkano. Hindi ganun kadali iyon, Mr. Villanueva, sagot ni Mr. Tan. At sa totoo lang narito ang kanilang kinatawan para pag-usapan ang inyong credit standing. Sila ang magpapasya kung bibigyan pa kayo ng palugit o kung sisimulan na ang foreclosure. Bumukas ang pinto ng opisina. Isang tunog ng takong na tumatama sa makintab na sahig ang umalingaw-ngaw. Pumasok ang isang babaeng nakasuot ng formal na white blazer at navy blue trousers. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Napaganga si Enzo. Ang basong hawak ni Doña Celia ay bahagyang nayanig. Mara! Bulong ni Enzo. Ang boses ay puno ng pagkalito. Good morning, Mr. Tan. Pasensya na kung medyo nahuli ako. Wika ni Mara, hindi man lang tinitingnan ng dating asawa at biyenan. Naupo siya sa tapat nila, direkta ang tingin kay Mr. Tan. Anong kahibangan nito? Sigaw ni Doña Celia, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Anong ginagawa ng babaeng ito rito, Mr. Tan? Ito ay isang pribadong meeting. Bakit narito ang dating asawa ng anak ko na wala namang kahit anong kinalaman sa negosyo namin? Doon kayo nagkakamali, Doña Celia, mahinahong sagot ni Mara. Inilabas niya ang isang asul na folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa lamesa. Narito ako bilang kinatawan ng Mara Villa Restorations. Kami ang humahawak sa 60% ng mga utang ng Villanueva Construction. Kabilang na ang utang nyo sa bank, kung ito na binili namin kahapon. Katahimikan.
Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Enzo ay tila hindi makahinga habang si Doña Celia ay unti-unting namumutla. Ikaw? Tawang may halong pait ni Enzo. Saan ka kukuha ng pera para bumili ng utang mara isang hamak na arkitekto ka lang? Baka naman si Rafael ang nasa likod nito. Gagamitin mo ang lalaking yon para sirain kami. Hindi ito tungkol kay Rafael Enzo, sabi ni Mara. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Ito ay tungkol sa 6 na taon na pinatira niyo ako sa mansyon niyo habang palihim niyong ginagamit ang pangalan ko para makakuha ng mga kontrata. Ito ay tungkol sa mga perang iniwan ni Papa na ginamit ko para isalba kayo noon na ayon sa inyo ay gift lang. Mara, anak? Pag-usapan natin ito ng maayos. Biglang paglambot ni Doña Celia ang kanyang mukha ay mabilis na nagpalit ng anyo mula sa pagiging mapagmataas tungo sa pagiging mapanuyo. Pamilya pa rin tayo. Ang mansyong tinitirhan natin, dun ka rin lumaki bilang manugang ko. Pamilya. Numiti si Mara, ngunit walang saya sa kanyang mga mata. Nung itinapon niyo ang mga gamit ko sa ulan, Doña Celia, dun natapos ang salitang pamilya. Na yon negosyo na lang ang pag-uusapan natin. Tumingin si Mara kay Mr. Tan. Mr. Tan bilang major creditor, hinaharan ko ang kahit anong loan expansion para sa mga Villanueva. Ang kanilang Ocean View project ay may mga ulat ng substandard na materyales at hindi nababayar ang suppliers. Mapanganib ito para sa bangko. Substandard sinungaling, sigaw ni Enzo. Tatayo sana siya, pero pinigilan siya ng tingin ni Mr. Tan. May mga dokumento ako, Enzo, sabi ni Mara. Mga anino ng kahapon na akala niyo ay nabaon niyo na. Ang mga suppliers na dinayaan niyo noon, sila ang nagbigay sa akin ng impormasyon. Tumayo si Mara, handa nang umalis. Mr. Tan, hihintayin ko ang desisyon niyo tungkol sa foreclosure ng mansyon kung hindi sila makakapagbayad ng interes sa susunod na linggo. Doña Celia, Enzo, maghanda na kayo. Dahil ang bahay na itinayo niyo sa kasinungalingan unti ng guguho. Lumabas si Mara ng bangko ng taas no. Paglabas niya, bumugso ang isang mainit na hangin, isang hudyat na nagsisimula na ang tunay na laban. Habang sa loob si Doña Celia ay napasandal sa kanyang silya, hawak ang kanyang dibdib. Hindi maaari. Paanong naging ganoon katapang ang babaeng yon? Hahanap tayo ng paraan, Mama, sabi ni Enzo. Pero sa loob-loob niya, alam niyang ang anino ni Mara ay nagsisimula na siyang sakalin. Ngunit hindi nila alam sa kabilang kalsada, nakatayo si Bianca, pinapanood ang paglabas ni Mara. Hawak niya ang kanyang cellphone at may kausap. Nagpakita na siya. Oras na para sa susunod nating plano. Siguraduhin mong hindi na siya makakabalik sa bangkong yan. Pagkatapos ng tensyon sa bangko, nagtungo si Mara sa St. Jude Medical Center. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para kunin ang huling medical records ng kanyang ama na ayon kay Achi Castillo ay maaaring maglaman ng mahahalagang pirma. Ngunit tila tadhana na ang gumagawa ng paraan. Para tuluyan niyang makita ang dumi sa likod ng malinis na mukha ng mga Villanueva. Habang naglalakad siya sa hallway ng Obstetrics and Gynecology Department, nakita niya ang isang pamilyar na figura, si Bianca. Nakasalin ito sa isang malawak na sombrero at dark sunglasses, pilit na nagtatago. Ang kanyang kilos ay mabilis at tila balisa. Sa halip na pumasok sa opisina ng doktor para sa isang regular na prenatal check-up, dumretso ito sa dulo ng pasilyo sa isang madilim na sulok malapit sa fire exit. Agad na nagtago si Mara sa likod ng isang malaking poster. Pinanood niya si Bianca na makipagkita sa isang lalaki sa pamilyar sa kanya. Si Victor ang pinsan ni Enzo na matagal nang may alitan sa pamilya dahil sa pera. Nakuha mo ba? Tanong ni Bianca, ang boses ay wala ng bakas ng pagiging delicate na buntis. Inabot ni Victor ang isang brown envelope. Ito na ang peking ultrasound at laboratory results. Siguraduhin mong hindi ito makikita ni Doña Celia ng malapitan. Matalas ang matanda, baka mahalata ang selyo ng ospital. Huwag kang mag-alala. Numisi si Bianca habang tinitingnan ang mga papel.
Masyado silang excited sa apo nila para mag-isip ng tama. Basta siguraduhin mong plano natin sa Ocean View. Kapag nailipat na ni Enzo ang mga lupa sa pangalan ko, ibebenta natin yun sa mga buyer mo at tatakas na tayo. Paano si Enzo? Tanong ni Victor. Hayaan mo siyang mabulok sa mga utang niya. Wala siyang silbi sa akin kung wala siyang pera. Malamig na sagot ni Bianca. Nanigas si Mara sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal sa katotohanan. Hindi lang dinadaya ni Bianca si Enzo tungkol sa bata. Balak din niyang ubusin ang natitirang yaman ng mga Villanueva kasabwat ang pinsan nito. Sa sobrang gulat bahagyang nasagi ni Mara ang isang standee ng ospital. Ang tunog niyon ay naging dahilan para lumingon ang dalawa. Sino yan? Sigaw ni Victor. Mabilis na naglakad palayo si Mara. Pumasok siya sa loob ng isang bakanteng klinik at dahan-dahang isinara ang pinto. Rinig niya ang yabag ni na Bianca na dumaan sa harap ng silid. Nang muling tumahimik ang paligid, lumabas si Mara na nanginginig ang mga kamay. Ngunit hindi siya pwedeng umalis ng walang ebidensya. Alam niyang sa mundong ito ang salita niya laban sa buntis na si Bianca ay walang halaga. Bumalik siya sa fire exit. Nakita niya ang isang basurahan kung saan may itinapon si Victor bago ito umalis. Mabilis niyang hinalugog ito at nakita ang isang ginusot na papel. Isang resibo mula sa isang klinika na kilala sa paggawa ng mga peking dokumento at isang tab ng gamot na ginagamit para pooching o pagpapakapal ng lining ng matris para magmukhang buntis sa simpleng pagsusuri. Hindi lang yon. Nakita rin ni Mara ang isang piraso ng papel na may sulat kamay ni Bianca. Schedule for padding adjustment, Thursday. Padding adjustment, bulong ni Mara. Ibig sabihin pati ang tiyan niya ay peke. Kinuha ni Mara ang kanyang cellphone at mabilis na kinuha ang litrato ng mga ebidensya. Kinuha rin niya ang mga pisikal na ebidensya at itinago sa kanyang bag. Eksaktong paglabas niya ng ospital, nakita niya si Enzo na kapapasok lang mukhang nagmamadali at may dalang bulaklak. Mara, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Enzo, ang boses ay puno ng hinala. Sinusundan mo ba si Bianca? Hindi mo ba talaga matanggap na masaya na kami? Tinitigan ni Mara si Enzo. Sa puntong ito, nakaramdam siya ng awa, hindi dahil mahal pa niya ito, kundi dahil sa sobrang tanga nito. Ang lalaking akala niya ay matalino ay kasalukuyang pinapaikot ng isang babaeng balak siyang ubusin. Nandito ako para sa record ni Papa Enzo, hindi para sa'yo o sa kabit mo, sagot ni Mara. Huwag mong tawaging kabit si Bianca siya ang magbibigay ng anak sa akin isang bagay na kailanman ay hindi mo nagawa. Sigaw ni Enzo na naging dahilan para lumingon ang ilang mga pasyente. Ngumiti si Mara, isang ngiting nakakatakot. Anak Enzo, sigurado ka bang anak mo ang nasa loob ng tiyan niya? Anong ibig mong sabihin? Bulyaw ni Enzo. Wala lang. Masyado ka lang siguradong panalo ka na. Pero mag-ingat ka, Enzo. Minsan ang inaakala mong biyaya ay ang siyang magbabaon sa'yo sa hukay. Wika ni Mara bago ito tuluyang kinalikuran. Mara, bumalik ka rito? Anong alam mo? Sigaw ni Enzo, pero hindi na siya nilingon ng arkitekto. Habang naglalakad palayo, tinawagan ni Mara si Rafael. Rafael, kailangan kitang makausap. May hawak na akong alas laban kay Bianca, pero kailangan nating mag-ingat. Hindi lang ito tungkol sa pamilya. May kasabwat siyang mas mapanganib. Sa kabilang banda si Bianca ay nakatayo sa bintana ng ikalawang palapag. Pinapanood ang pag-alis ni Mara habang hawak ang kanyang tiyan na gawa sa foam. Masyado kang maraming nalalaman, Mara. At sa pamilyang ito, ang mga nakakaalam ng sikreto ay hindi nagtatagal. Hinigpitan ni Mara ang hawak sa kanyang bag. Ang ebidensya ng buntis na wad ay ang kanyang pasaporte para sirain ang kredibilidad ni Bianca sa harap ni Doña Celia. Pero alam niyang kailangan niya ng tamang timing. Hindi niya ito ilalabas hanggat hindi pa handa ang lahat. Isang linggo na lang, Bianca, bulong ni Mara.
1 linggo na lang at huhubaran ko ang lahat ng kasinungalingan mo. Ang mansyon ng mga Villanueva na dati ay laging pulo ng bango ng mga mamahaling bulaklak na yon ay nababalot ng tensyon. Sa labas ng gate, 2 truck na mga supplier ang nakaparada at ang mga tauhan nito ay nagsisigawan, hinihingi ang kanilang mga hindi nababayarang tseke. Sa loob, nakaupo si Doña Celia sa kanyang sofa, tila tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang araw. Nasaan ang tatay ni Bianca? Tanong ng matanda, ang boses ay nanginginig. Akala ko ba ay tutulungan tayo ng pamilya niya kapag nalaman nilang magkakaapo na tayo sa kanya? Napayuko si Enzo. Hindi ko sila makontak, Mama. Sabi ni Bianca nagkaproblema ra ang mga investments nila sa abroad, kaya pansamantalang naka-freeze ang assets nila. Anong assets, Enzo? Baka niloloko lang tayo ng babaeng yan? Sigaw ni Doña Celia. Hindi mamabuntis siya, hindi niya tayo magagawang lokohin. Depensa pa rin ni Enzo kahit na sa loob-loob niya ay nagsisimula na rin siyang magduda. Dahil sa desperasyon, naisip ni Enzo ang tanging tao na palaging sumasalba sa kanya sa loob ng 6 na taon, si Mara. Sa kabila ng lahat ng ginawa niya, naniniwala pa rin si Enzo na may puwang pa rin siya sa puso ng kanyang dating asawa. Kinahapunan nabtungo si Enzo sa hisid. Sa pagkakataon ito, wala siyang dalang abogado o pananakot. Nakasuot lang siya ng simpleng polo at ang kanyang mga mata ay pilit na nagpapakita ng pagsisisi. Nakita niya si Mara na abala sa pag-aayos ng isang lumang cabinet. Kasama nito si Rafael na tila laging nakabantay sa bawat galaw ni Mara. Mara, pwede ba tayong mag-usap? Mahinang tawag ni Enzo. Tumigil si Mara sa kanyang ginagawa. Tumingin siya kay Rafael na agad namang tumango at lumayo ng kaunti pero nananatiling nakatingin. Wala na tayong dapat pag-usapan tungkol sa bangko, Enzo. Ang lahat ng legal matters ay dadaan kay Ate Castillo. Sabi ni Mara nang hindi tumitingin sa kanya. Hindi ito tungkol sa bangko. Tungkol ito sa atin. Sabi ni Enzo, lumapit siya ng kaunti at pilit na kinuha ang kamay ni Mara. Pero mabilis itong binawi ng arkitekto. Mara, alam kong nagkamali ako. Nadala lang ako ng pressure ni Mama at ng sitwasyon ni Bianca. Pero gabi-gabi akong hindi makatulog. Naalala ko ang 6 na taon natin. Ikaw ang pundasyon ko, Mara. Kung wala ka, guguho ang lahat. Natawa ng bahagya si Mara, isang tawang puno ng pait. Ngayong guguho na ang lahat, tsaka mo naalala na ako ang pundasyon mo? Nung nandoon ako, itinuring mo lang akong anino. Ngayong wala na ako, bigla kang nabulag sa dilim. Mara, please, kailangan ko ang tulong mo. Ang Ocean View Project, ito na lang ang pag-asa ng kumpanya. Kapag natuloy ang launching sa susunod na linggo, mababayaran namin ang mga utang, pero kailangan namin ng pondo para sa huling stage ng construction. Ikaw lang ang may hawak ng perang yan, Rayon. So, kailangan mo ako bilang bangko, hindi bilang asawa? Tanong ni Mara. Hindi, kapag natapos ito, ayusin ko ang lahat. Handa akong iwan si Bianca, Mara. Handa kaming mag-ina na humingi ng tawad sayo sa harap ng maraming tao. Basta iligtas mo lang ang kumpanya. Pagsusumamaw ni Enzo hanggang sa lumuhod na ito sa harap ni Mara. Napatingin ang ilang mga dumaan sa harap ng hisid. Ang makapangyarihang Enzo Villanueva nakaluhod sa putikan sa harap ng kanyang dating asawang itinapon niya. Tinitigan ni Mara, ang lalaking minahal niya ng 6 na taon. Sa isang sandali, nakaramdam siya ng matinding pagkadiri. Paanong naging ganito kahina ang lalaking inidulo niya noon? Gusto mong iligtas ko ang kumpanya? Tanong ni Mara. Tumango ng mabilis si Enzo. Kahit ano, Mara, gagawin ko. Sige, magbibigay ako ng pondo para sa Ocean View. Pero may 2 akong kondisyon. Ano yon kahit ano? Una, pipirmahan mo ang isang dokumento na naglilipat ng buong kontrol at ownership ng Ocean View Project sa akin, hindi bilang asawa, kundi bilang director ng Maravilla Restorations.
Ako ang magpapatakbo, ako ang magdedesisyon, at ang lahat ng profit ay sa akin mapupunta hanggang sa mabayaran ang lahat ng utang nyo sa holding company ko. Nanlaki ang mga mata ni Enzo. Ownership pero Mara, yan na lang ang natitirang asset namin? Ikalawa, patuloy ni Mara, hindi pinansin ang reklamo ni Enzo. Aalis kayo sa mansyon. Lilipat kayo sa isang apartment na kinuha ko para sa inyo. Hanggat hindi nyo nababayaran ang interes ng utang nyo, ang mansyon ay mananatiling nakalak. Doon nyo mararanasan kung paano ang mawala ng tahanan sa gitna ng ulan. Mara, masyado namang malupit yan, saan titira si Mama, matanda na siya? Malupit tumingin si Mara ng diretsyo sa mga mata ni Enzo. Nung itinapon niyo ako sa ulan, naisip niyo ba kung saan ako titira? Nung sinabi niyo na ang 6 na taon ko ay payment for board and lodging, naisip niyo ba ang nararamdaman ko? This is not cruelty, Enzo. This is accountability. Tumayo si Mara at kinuha ang isang folder na kanina pa nakahanda sa lamesa. Sign this or watch your company burn tomorrow morning. Your choice. Nanginginig ang mga kamay ni Enzo habang kinukuha ang ballpen. Sa isang panig naroon ang kanyang pride at si Bianca. Sa kabilang panig ang tanging paraan para hindi siya mabilanggo dahil sa mga talbog na tseke. Sa wakas, pumirma si Enzo. Nang makuha ni Mara ang dokumento, tumingin siya kay Rafael na kanina pa nakamasid. Alam ni Mara na ang pagkuha sa Ocean View ay hindi lang para sa pera. Ito ay para iligtas ang proyektong siya mismo ang nagdisenyo na kasalukuyang sinisira ni Bianca at Victor gamit ang mga substandard na materyales. Umalis ka na, Enzo, sabi ni Mara. May 1 linggo kayo para mag-impake. Nang makaalis si Enzo, lumapit si Rafael kay Mara. Sigurado ka ba rito, Mara? Ang pagkuha sa Ocean View ay nangangahulugang kailangan mong makaharap si Bianca at Victor araw-araw sa site. Alam ko, Rafael, sagot ni Mara habang tinitingnan ang pirma ni Enzo. Kapit sa patalim sila ngayon. At sa yerang ito, sisiguraduhin kong ang patalim na hawak nila ay ang mismong puputol sa kanilang mga leeg. Sa labas madilim na ang gabi. Habang sa mansyon, si Bianca ay kasalukuyang nag-eempake ng mga alahas na ninakaw niya sa vault ni Doña Celia, hindi alam na ang kanyang gold mine ay pag-aari na pala ng babaeng minaliit niya. Sa loob ng isang madilim na bar sa labas ng vegan, malayo sa mga mapanuring mata ng lipunan, magkatabi sina Bianca at Victor. Hindi alak ang nasa harap nila, kundi ang mga peking titulo ng lupa at isang dokumentong may yuwad na pirma ni Mara Villanueva. Sigurado ka ba rito, Victor? Kapag nalaman ni Mara na ibinebenta natin ang Talisay lot, siguradong ipapakulong tayo ng babaeng yan. May halong kaba sa boses ni Bianca habang hinahawakan ang kanyang tiyan na gawa sa foam. Huwag kang duwag, Bianca. Hawak na ni Mara ang Ocean View Project. Ibig sabihin, mas mahihirapan na tayong kumuha ng pera sa kumpanya, sagot ni Victor habang binubuga ang usok ng kanyang sigarilyo. Ito na lang ang huling barahan natin. Kapag naibenta natin ang lupang ito sa mga foreign investors na nakuha ko, magkakaroon tayo ng sapat na pera para tumakas. Hahayaan nating si Enzo ang sumalo sa lahat ng utang at kasong administratibo. Numisi si Bianca. Tama ka. Tutal pirma naman ni Mara ang nandoon. Lalabas na siya ang nag-atubiling ibenta ang lupa para isalba ang sarili niya. At si Enzo, masyadong tangayon para mahalata na ang sarili niyang pinsan at magiging asawa ang tumatraydor sa kanya. Sa kabilang banda sa loob ng pansamantalang opisina sa Ocean View site, hindi rin nagpapahinga si Mara. Kasama niya si Rafael at si Ate Castillo. Nakalatag sa harap nila ang mga audit reports na palihim na nakuha ni Rafael mula sa accounting department ng Villanueva Construction. Mara, tingnan mo ito. Turo ni Rafael sa isang column ng mga transaksyon. May malaking halaga na nawawala sa pondo ng materyales. Ang nakalagay sa resibo ay high-grade steel, pero ang dinala rito sa site ay mga kinakalawang at substandard na bakal. May kumukupit ng pera at hindi lang ito basta pagkakamali. At hindi lang yan, architect, dagdag ni Ate Castillo.
Nakakuha ako ng tip mula sa Registry of Deeds. May nag-file ng notice of sale para sa Talisay lot, ang pinakamahalagang bahagi ng property na ito. At ang nakapagtataka, ang nakapirmang seller ay ikaw. Nanigas si Mara. Ako? Pero wala akong pinipirmahang kahit anong benta ng lupa? Eksakto! Ibig sabihin may gumamit ng pirma mo, isang forgery. Seryosong sabi ng abogado. Napahawak si Mara sa kanyang sentido. Ramdam niya ang init ng galit na umaakyat sa kanyang ulo. Hindi pa sapat sa kanila na nakawin ang kanyang dangal at asawa. Ngayon, pati ang kanyang profesional na integridad ay balak nilang dungisan para sa kanilang pansariling interes. Si Bianca at Victor, bulong ni Mara. Sila lang ang may motibo at lakas ng loob na gawin ito. Anong plano mo, Mara? Pwede nating ipa-police report ito ngayon din? Mungkahin ni Rafael. Tumingin si Mara sa malayo sa dagat na humahampas sa mga pampang ng Ocean View. Isang mapanganib na plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Hindi, Rafael. Kapag ipinakulong natin sila ngayon, mabilis silang makakalabas gamit ang piyansa. At tiyak nagagawa sila ng paraan para baligtarin ako. Wika ni Mara. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Gusto ko silang mahuli sa akto. Gusto kong makita ng buong mundo, lalo na ni Enzo at Doña Celia, kung sino talaga ang mga ahas na pinatira nila sa kanilang dibdib. Ang gala night sa susunod na Sabado, dugtong ni Ate Castillo na tila nababasa ang iniisip ni Mara. Eksakto. Ngumiti si Mara, isang ngiting kasing talim ng labaha. Doon gaganapin ang final signing ng contract para sa mga investors. Hahayaan nating maniwala silang nanalo na sila. Hahayaan nating isipin ni Bianca na hawak na niya ang yaman ng mga Villanueva. Kinabukasan, nagpunta si Mara sa mansyon para sa huling araw ng pag-iimpak ng pamilya. Nakita niya si Doña Celia na nakaupo sa isang silya, tinitingnan ang mga bakanting dingding kung saan dati ay nakasabit ang mga mamahaling painting. Masaya ka na ba, Mara? Tanong ng matanda nang hindi tumitingin sa kanya. Nakuha mo na ang lahat, ang kumpanya, ang project at pati ang bahay na ito. Hindi ko ito nakuha, Doña Celia. Binayaran ko ito ng 6 na taon ng buhay ko, sagot ni Mara. Pero may isang bagay akong gustong itanong sa inyo. Gaano niyo kakilala si Bianca? Bakit mo itinatanong dahil? Ba naiinggit ka dahil siya ang magbibigay ng apo sa akin? Asik ng matanda. Sana lang, Doña Celia, kapag dumating ang oras ng katotohanan, kayanin niyo ang bigat ng mga malalaman niyo. Wika ni Mara bago ito tumalikod. Habang paalis si Mara, nakasalubong niya si Enzo. Mukhang pagod ito at balisa. Mara, tungkol sa Talisay lot, may sinasabi si Victor na kailangan mo raw pirmahan ng ilang documents para sa clearance? Sabi niya pumayag ka na raw. Tinitigan ni Mara si Enzo. Kitang-kita niya ang pagmamanipulang ginagawa ng pinsan nito. Wala akong sinasabing ganoon, Enzo. At kung ako sa'yo bantayan, mong maigi ang mga taong nakapaligid sa'yo. Baka bago pa sumapit ang Sabado, wala na palang natitira sa'yo, maging ang anak na inaasahan mo. Anong ibig mong sabihin? Habol ni Enzo, pero hindi na siya pinansin ni Mara. Pagdating sa hisid, tinawagan ni Mara si Rafael. Rafael, simula na ang countermove. Tawagan mo ang mga foreign investors. Sabihin mo sa kanila na may mahalagang pagbabago sa kontrata na malalaman nila sa gabi ng gala. Hinigpitan ni Mara ang hawak sa kanyang bag na naglalaman ng mga ebidensya ng peking ultrasound ni Bianca at ang record ng substandard na bakal ni Victor. Ang gabi ng Sabado ay hindi lang magiging pagdiriwang ng isang proyekto. Ito ay magiging gabi ng paghuhukom. 1 linggo na lang, bulong ni Mara sa sarili habang nakatingin sa larawan ng kanyang ama. 1 linggo na lang, Papa. Mababayaran na ang lahat ng utang sa atin. Ngunit hindi alam ni Mara si Victor ay may nakahandang huling alas. Isang planong hindi lang sisira sa reputasyon ni Mara, kundi maaaring maglagay sa kanya sa likod ng rehas habang buhay. Ang ballroom ng isang marangyang hotel sa Manila ay nagliliwanag sa gintong liwanag ng mga chandelier.
Naroon ang mga pinakamalalaking pangalan sa industry, anang real estate, mga banyagang investors at mga mamamahayag. Ito ang gabi ng Ocean View Grand Launching, ang gabing inaakala ni na Enzo at Doña Celia na magbabalik sa kanila sa rurok ng kapangyarihan. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Enzo suot ang isang mamahaling taksido. Sa tabi niya si Bianca ay tila isang reyna sa kanyang kumikinang na gown, madalas na hinahawakan ang kanyang tiyan para makuha ang atensyon ng lahat. Si Doña Celia naman ay nakaupo sa front row, nakataas ang noo, tila nakalimutan na sa susunod na linggo ay nakatakda na silang lumipat sa isang maliit na apartment. Ladies and gentlemen, masayang anunsyo ng host. Ngayong gabi, saksihan natin ang pagpirma ng pinakamalaking land development contract ng taon. Ang Talisay Lot Expansion sa ilalim ng pamumuno ni Mr. Enzo Villanueva. Nagpalakpakan ng lahat. Lumapit ang mga banyagang investor sa mesa kung saan nakalatag ang mga dokumentong may yuwad na pirma ni Mara. Wait! Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa dulo ng ballroom. Ang malalaking pinto ay bumukas ng sabay at pumasok ang isang babaeng tila nagmula sa isang panaginip. Si Mara. Hindi na siya ang basang-basa at kaawa-awang babaeng itinapon sa ulan. Nakasuot siya ng isang emerald green terno na gawa sa mamahaling sutla na nagpapakita ng kanyang pagiging arkitekto at ng kanyang dugong Pilipino. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng awtoridad at sa likod niya ay sina Rafael at Ate Castillo. Napatayo si Doña Celia. Mara, anong ginagawa mo rito? Wala kang imbitasyon. Hindi ko kailangan ng imbitasyon sa sarili kong kaganapan, Doña Celia. Malamig na sagot ni Mara habang papalapit sa entablado. Umakyat si Mara sa podium. Ang lahat ng kamera ay nakatutok sa kanya. Si Enzo ay tila estatwa, ang hindi makagalaw sa gulat. Hihingi ako ng paumanhin sa ating mga investors, wika ni Mara sa wikang Ingles para maintindihan ng lahat. But the contract you are about to sign is fraudulent. Ang pirma ni Mara Villanueva sa dokumentong yan ay peke. Nagkaroon ng bulong-bulungan sa buong ballroom. Ang mga investors ay agad na tumigil sa paghawak ng ballpen. Anong pinagsasabi mo, Mara? Sigaw ni Victor mula sa gilid, pilit na itinatago ang kaba. Ikaw ang pumirma niyan sa harap ko? Huwag mong sirain ang kumpanya dahil lang sa selos. Selos? Natawa si Mara, isang tawang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ate Castillo, pakilabas ang orihinal na Master Deed of Assignment. Inilabas ng abogado ang isang lumang dokumento na may selyo ng gobyerno. Ito ang orihinal na dokumento na nagpapatunay na ang Talisay Lot ay hindi pag-aari ng Villanueva Construction. Ito ay isang hiwalay na mana na direktang iniwan ng ama ni Enzo kay Mara Villanueva bilang pasasalamat sa pagsalba niya sa kumpanya noong unang beses itong malugi. Technically, ang lupaing ibinebenta ni na Mr. Victor at Mr. Enzo ay hindi sa kanila. Pike ang dokumentong yan, sigaw ni Bianca na halatang nanginginig na. Si Enzo ang may-ari ng lahat. Talaga, Bianca? Lumapit si Mara sa kanya. O baka naman desperado ka lang dahil alam mong kapag hindi naibenta ang lupang ito, wala ka nang makukupit na pera para tumakas kasama si Victor? Nang laki ang mga mata ni Enzo. Tumingin siya kay Bianca pagkatapos ay kay Victor. Anong ibig sabihin nito, Victor? Huwag kang maniwala sa kanya. Enzo, sinisira. Niya lang tayo. Giit ni Victor. At may isa patuloy ni Mara, tinitigan niya si Bianca ng diretso sa mata. Ang proyektong ito ay ititigil ko rin pansamantala. Bakit? Dahil nadiskubre namin na ang mga materyales na ginamit ni na Victor at Bianca sa pundasyon ng Ocean View ay substandard. Ninakaw nila ang pondo at pinalitan ng mumurahing bakal ang mga dapat ay dekalidad na kagamitan. Narito ang audit report at ang mga resibo mula sa supplier ni Victor. Ang mga investors ay nagsimula ng mag-alisan, ang iba ay nagrereklamo, at ang iba naman ay tumatawag na sa kanilang mga abogado.
Ang gabi ng tagumpay ay naging gabi ng malaking iskandalo. Mara, bakit mo ginagawa ito? Mangiyak-niyak na tanong ni Enzo. Sisiray mo ba talaga ang pangalan ng pamilya ko? Ang pamilya mo ang sumira sa sarili nila, Enzo. Simula noong pinili niyo ang kasinungalingan kaysa sa katapatan, sagot ni Mara. Biglang humawak si Bianca sa kanyang tiyan at umarte na tila hihimatayin. Aray ang baby ko! Enzo ang baby natin! Lumapit si Enzo para alalayan siya, ngunit mabilis na humarang si Mara. Inabot niya ang isang brown envelope kay Enzo. Huwag mo nang ituloy ang pag-arte, Bianca. Hindi mo na kailangan ng padding na yan, wika ni Mara. Enzo, basahin mo yan. Yan ang laboratory result mula sa St. Jude. Nung araw na sinabi niyang nagpa-check up siya, ang totoo ay nagpagawa siya ng peking ultrasound result kay Victor. Bianca is not pregnant, Enzo. She never was. Mabilis na binuksan ni Enzo ang envelope. Habang binabasa niya ang laman, unti-unting nawala ang kulay sa kanyang muka. Tumingin siya sa tiyan ni Bianca, pagkatapos ay sa mukha nito na punong-puno na ngayon ng takot. Hindi ito totoo. Enzo naninira lang siya, sigaw ni Bianca. Ngunit hindi na nakapagpigil si Mara. Sa harap ng lahat, hinila niya ang bahagi ng damit ni Bianca kung saan nakatago ang foam na nagmumukhang tiyan nito. Sa harap ng mga kamera at ng buong alta sosyedad ng Manila, nalaglag ang peking tiyan ni Bianca sa sahig. Katahimikan, isang nakamamatay na katahimikan. Trash is out and the gold is here to stay, right? Bulong ni Mara, inulit ang sinabi ni Bianca sa kanya noon. Ngayon, sino sa atin ang basura, Bianca? Napaupo si Doña Celia sa kanyang silya tila nawalan ng lakas. Si Enzo naman ay napahawak sa kanyang ulo, tila gumuho ang buong mundo sa kanyang paanan. Security, malamig na utos ni Mara. Pakisama sina Miss Bianca at Mr. Victor sa labas. May mga pulis na naghihintay sa kanila para sa kasong forgery at qualified theft. Habang kinakaladkad sina Bianca at Victor palabas ng ballroom, naiwan si Mara sa gitna ng entablado maning ning matatag at malaya. Tumingin siya kay Rafael na nakangiti sa kanya mula sa ibaba. Tapos na, Mara, sabi ni Rafael. Hindi, Rafael, sagot ni Mara habang tinitingnan ang mga taong dating humamak sa kanya. Nayon pa lang, nagsisimula ang pagbabalik ng tunay na reyna. Kinabukasan ang mga pahayagan sa Vigan at maging sa Manila ay puno ng isang balita. Villanueva Empire crumbles, fake pregnancy and fraud exposed at Grand Gala. Ang danggal na iningatan ni Doña Celia sa loob ng ilang dekada ay naglaho sa loob lamang ng isang gabi. Sa loob ng mansyon ng mga Villanueva balot ng katahimikan ang bawat sulok. Wala na ang mga katulong dahil karamihan sa kanila ay hindi na nabayaran at umalis na. Nakaupo si Enzo sa sahig ng kanilang sala sa gitna ng mga nakakalat na alak at mga papel. Si Doña Celia naman ay nakatingin sa labas ng bintana, tila isang rebultong na wala ng kaluluwa. Bumukas ang malaking pinto. Pumasok si Mara kasama si Ate Castillo at dalawang sheriff. Sa pagkakataong ito, hindi galit ang dala ni Mara, kundi isang malamig na katiyakan. Oras na, Enzo. Doña Celia, wika ni Mara, tapos na ang palugit. Napaangat ng tingin si Enzo. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng pagsisisi. Mara, kailangan ba talagang umabot sa ganito? Wala na ba kaming matitirhan? Kahit itong mansyon na lang para kay Mama. Ang mansyong ito ay nakasanla sa kumpanya ko, Enzo, at dahil sa mga kasong qualified theft at estafa na isinampa ng mga investors laban sa inyo dahil sa ginawa ni na Victor at Bianca, ang lahat ng assets nyo ay naka-freeze. Paliwanag ni Ate Castillo. Mara, parang awa mo na. Biglang pagsasalita ni Doña Celia, ang boses ay paos at nanginginig. Lumapit ang matanda kay Mara at humawak sa kanyang braso, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa noon. Ako ang nanay mo sa loob ng 6 na taon. Huwag mo kaming itapon sa kalsada.
Saan kami pupunta? Sa putika na sinasabi ko noon. Tumingin si Mara sa kamay ng matanda pagkatapos ay sa mukha nito. Nakita niya ang takot na dati ay siya ang nakakaramdam. Nung itinapon niyo ako sa ulan, Doña Celia, hindi niyo naisip na nanay kayo. Nung pinagtakpan niyo ang panlalaki ni Enzo dahil lang sa apo, hindi niyo naisip ang dangal ko. Mahinahong sagot ni Mara habang dahan-dahang inaalis ang kamay ng matanda. Ngunit huwag kayong mag-alala, hindi ako tulad niyo. Hindi ko kayo hahayaang mamatay sa gutom. Inabot ni Mara ang isang susi kay Enzo. Yan ang susi sa isang maliit na apartment sa ibaba ng bayan. Simple lang ito pero malinis. Binayaran ko na ang renta nyo para sa 1 taon. Doon nyo matututunan kung paano mamuhay ng walang perlas, walang katulong at walang kasinungalingan. Apartment Mara, isang Villanueva ako, sigaw ni Doña Celia. Pilit na ibinabalik ang kanyang natitirang pride. Wala na ang mga Villanueva, Doña Celia. Ang tanging natitira na lang ay ang inyong pangalan na punong-puno ng dungis, sagot ni Mara. Enzo, ang kumpanya ay i-restructure ko. Tatawagin na itong Mara Villa Restorations and Development. Lahat ng mga empleyadong nadehado nyo ibabalik ko at babayaran ko ang mga back wages nila. Tungkol naman sa'yo, hindi kita ipapakulong. Dahil alam kong sapat na parusa na ang makita mong ang babaeng minalit mo ang siyang nagpapatakbo ng lahat ng pinang-arap mo. Napayuko si Enzo ang kanyang mga luha ay pumatak sa susing hawak niya. Salamat, Mara. At patawad. Patawad sa lahat. Ang patawad ay ibinibigay, Enzo, pero ang tiwala ay hindi na mabubuo muli. Huling wika ni Mara bago ito tumalikod. Habang naglalakad palabas ng mansyon, huminto si Mara sa tapat ng pinto. Tumingala siya sa disenyo ng kisame na siya mismo ang gumawa noon. Huminga siya ng malalim. Ang bigat na dinala niya sa loob ng 6 na taon ay tuluyan ng pumanaw kasabay ng hanging amihan. Paglabas niya ng gate, naroon si Rafael nakasandal sa kanyang sasakyan at naghihintay. Tapos na ba ang lahat? Tanong ni Rafael. Tapos na ang gabi ng paghihigante, Rafael. Ngumiti si Mara, ang pinakamatamis na ngiti sa buong buhay niya. Ngayon, simulan na natin ang pag-restore sa tunay na mahalaga. Saan tayo pupunta? Sa hisid ni Papa, may bagong project akong gustong simulan. At sa pagkakataong ito, ang pangalang nakapirma sa ibaba ay ang pangalan ng isang babaeng malaya. Sumakay si Mara sa sasakyan at hindi na muling lumingon sa mansyong naging piitan niya. Sa kanyang kamay hawak niya ang lumang susi ng kanyang ama. Alam niya saan man naroon ang kanyang ama nakangiti ito sa kanyang tagumpay. Ang pag-ibig ay maaaring makasira, ngunit ang pagtanggap sa sariling halaga ang siyang tunay na magpapatatag sa kahit anong pundasyon ng buhay. Si Mara Villanueva ay hindi na lang basta isang asawa. Siya na ngayon ang arkitekto ng sarili niyang kaligayahan. 1 taon ang mabilis na lumipas. Ang simoy ng hangin sa vegan ay nananatiling presko dala ang amoy ng lumang kahoy at dagat. Sa malawak na balkonahe ng bagong Pasinga, yang Ocean View Resort and Spa, nakatayo si Mara. Hindi na siya ang babaeng nakayuko at tila laging humihingi ng paumanhin sa kanyang pag-iral. Ngayon, suot ang kanyang puting linen dress, ang kanyang aura ay puno ng kapanatagan at tagumpay. Ang Ocean View ay naging isang tanyag na destinasyon hindi dahil sa karangyaan nito, kundi dahil sa disenyo nito na nagpapahalaga sa kulturang Pilipino, isang disenyong galing sa puso ng isang arkitektong dumaan sa apoy ng pagsubok. Architect Mara, ang lahat ay handa na para sa ribbon cutting, tawag ng kanyang assistant. Ngumiti si Mara. Salamat, susunod na ako. Bago siya bumaba, naramdaman niya ang isang pamilyar na init sa kanyang likuran. Isang pares ng mga bisig ang dahan-dahang yumakap sa kanyang baywang. Si Rafael. Masyado kang malalim ang iniisip, bulong ni Rafael sabay halik sa kanyang balikat. Masaya ka ba, Mara? Humarap si Mara sa lalaking hindi bumitaw sa kanya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Higit pa sa masaya, Rafael.
Ramdam ko na sa wakas buo na uli ang pundasyon ko. Hindi dahil sa kumpanya o sa yaman, kundi dahil nahanap ko ang sarili ko. At nahanap mo rin ako, biro ni Rafael na nagpatawa kay Mara. Siya nga pala nakatanggap ako ng balita tungkol sa kanila. Hindi na kailangang tanungin ni Mara kung sino ang tinutukoy ni Rafael. Ano ang balita? Si Enzo ay nagtatrabaho na raw bilang isang site supervisor sa isang maliit na construction firm sa malayo. Sabi nila, maayos naman ang trabaho niya, kahit simple lang. Si Doña Celia naman, nakikita raw siyang nagtitinda ng mga kakanin sa tapat ng simbahan tuwing linggo para makatulong sa gastusin nila sa apartment. Hindi na sila bumalik dito sa vegan dahil sa hiya. Huminga ng malalim si Mara. Walang bahas ng tuwa o pot sa kanyang muka. Tanging pagtanggap. Sana ay matutunan nila ang leksyon na hindi lahat ng bagay ay nabibili ng tera o ng pangalan. Ang mahalaga binigyan sila ng tadhana ng pagkakataong magsimula muli kahit sa maliit na paraan. Napakabuti ng puso mo, Mara, sabi ni Rafael. Hindi sa mabuti ang puso ko, Rafael. Pinili ko lang na huwag maging bilanggo ng galit. Dahil ang galit ay parang anay unti-unti nitong sisirain ang bahay na pinaghirapan mong itayo. Magkahawa kamay silang bumaba patungo sa garden kung saan naghihintay ang mga bisita kabilang ang mga empleyado ng Mara Via Restorations na itinuturing na niyang pamilya. Sa gitna ng pagdiriwang nakita ni Mara ang isang matandang lalaki sa malayo na tila pamilyar ang tindig. Mumiti ito sa kanya at dahan-dahang naglaho sa dami ng tao. Alam ni Mara yon ang kanyang ama. Ang arkitektong nagturo sa kanya na ang pinakamagandang gusali ay ang buhay na itinayo sa katotohanan at danggal. Sa ilalim ng hapon na araw, hinarap ni Mara ang kanyang bagong bukas. Wala nang anino ng kahapon. Wala nang utang na loob na kailangang bayaran sa mga maling tao. Ang tanging utang na meron siya ay sa kanyang sarili, ang pangakong hinding-hindi na muling magpapaapiro. Ang pagpapanumbalik o restoration ay hindi lang para sa mga lumang bahay. Ito ay para sa mga pusong nadurog, ngunit piniling maging buo muli ng mas matatag at mas maganda kaysa noon. At dun sa gitna ng kanyang obra maestra, natagpuan ni Mara ang tunay na kahulugan ng tahanan, isang lugar kung saan ikaw ay pinapahalagahan, minamahal at malayang maging ikaw.